Hello Taurus, welcome dito sa iyong monthly reading, March 2026 na. Tingnan natin kung ano yung magiging forecast para sa March mo. Thank you Taurus sa pag-drop by sa iyong time. Manood ng reading ko bago ka man dito or matagal na. Burnout, romance, sunshine, communication. Uy, mukhang merong mga importanteng messages or pakikipag-usap na magaganap ngayong March. Pwedeng sa romantic yan, pero pwede ring hindi. Kasi lumilitaw din ng romance dyan eh. Ang sabi kasi dito, pwedeng magkaroon kayo ng pag-uusap niyan, romantic na conversation. And pwedeng, kung single ka, if you're not taken, looking for someone, pwedeng yan, mag-spark ng alam mo yun, mag-spark ng connection, romantic connection. But, meron ding sinasabi kasi dyan sa bara mo na this pag-uusap is hudyat na magi-spark uli yung romance sa inyo nitong person na to, and maaaring magkaroon ng reconnection, reunion. Kung halimbawa etong person na pinag-uusapan is an ex or a past person. Kasi marireunite kayo eh. Through communication, doon magi-spark lahat, doon magsisimula lahat. Whether ito ay bagong kakilala mo or someone na nakilala mo na, nakakonect mo na before, na magkakaroon kayo uli ng, kumbaga marireactivate yung connection ninyo, and possible na mauwi na naman sa isang romantic relationship. Kaya yung mga naghahanap ng romance na Taurus dito, yung mga single, there's the possibility na, alam mo yun, makakahanap ka ng person, romantic connection. Okay, nakikita rin ako na napakaraming trabaho this month. Possible na nagpatong-patong na from previous month up to March na magkakaroon ka ng burnout. No? And ang sinasabi kasi dyan sa burnout mo na possible na maapektuhan yung health mo. Disclaimer, 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 hindi ako doctor. Every time na lumalabas sa card yung health, syempre, sinasabi ko yun kasi it's a warning. Pero that doesn't mean na, ititake nyo yung advice ko kasi hindi naman ako doctor. When it comes to health, sa doctors lang po kayo magpapakonsult. And by the way, take this reading as, anong tawag dito? Huwag nyo seryosohin. For entertainment purposes only, yun na lang siguro yung gawin nyo kasi yung mga ganitong readings is hindi naman guaranteed na totoo ito or magkakatotoo talaga. Okay? Pwede ninyo siyang gawing libangan, maaliw kayo o ano man ang maging purpose sa inyo na itong reading na ito. Kung meron man kayong mga magagandang mapupulot dito, yun lang ang kunin ninyo, yung mga helpful lang. Or kung ano yung mga bagay lang na tumutugma sa inyo sa reading. Hindi nyo kailangan pick upin lahat. Especially kung wala talagang nagmamatch sa iyo, ibig sabihin, kahit ni isang energy dyan ay walang tumama man lang sa'yo, hindi ka nakarelate, baka talagang hindi sa'yo yung reading. Kasi general reading ito. Okay? So, isaisip nyo yan. By the way, ako nga pala si Purple Team bago ko makalimutan. Malaking tulong po sana sa aking page or channel kung kayo po ay subscribe. Kung magsusubscribe po kayo sa aking YouTube channel at kung magla-like follow po kayo sa aking FB page, ay malaking tulong po yun. Kumbaga yun na lang po yung pinaka-donasyon nyo, regalo nyo sa akin, tulong, suporta. Kung halimbawang na-appreciate nyo man po yung mga ginagawa kong readings.
And kung gusto nyo pong maka-avail ng exclusive special perks sa akin, sa mga services ko, or kung ano man yung mga offerings ko, pwede po kayong mag-avail ng subscription po sa aking FB page. Iba po yung subscription sa YouTube tsaka Facebook Pag sinabi nating subscription, yun yung nagbabayad ka ng monthly. Kumbaga kung halimbawa nag-member ka sa YouTube channel ko, parang ganun. Yun yung katumbas niya sa FB. Pero kasing mga exclusive perks, makukuha nyo lang po sa akin yan, sa aking subscription sa Facebook page ko. Yun lang po. And kung gusto nyo pong magpa-shoutout sa akin, mga magpapayo, magpa-greetings, or magtanong, pwede po kayo mag-avail nung storefront videogram ko po sa Facebook po yun. And be aware lang po, be careful kasi marami pong fake na gumagaya doon sa page ko. Kaya make sure na yung pinupuntahan nyo po na FB page ko, Purple Teen, ay may check sa dulo. Ibig sabihin, meta-verified po yun. Wala po akong page na hindi meta-verified sa FB. Yung Teen Arcana, yung Purple Teen, dapat may check. Which means meta-verified. Pag wala pong check, hindi po ako yun. Wag na wag po kayong mag-e-entertain kung meron mang gumagaya sa page ko na unang nag-chat sa inyo or unang nag-add friend kasi hindi ako yun. Hindi ko po yun gagawin. Para makaiwas po kayo doon sa mga mambibiktima sa inyo. Kasi meron na talaga mga nabiktima, akala nila ako. Gamit yung pangalan ko, yung picture ko, pero hindi ako yun. Kasi nga, nag-e-entertain sila nung mga nag-a-add friend at saka yung mga nag-chat sa kanila, hindi ko naman ginagawa. Yung palagi ko sinasabi. Okay? So, balik tayo dito. Meron ka pang sunshine card. Wow, ang sabi dito, the sun is shining on you. Career and business growth. Fabulous communication in relation. Di ba? Ayan na nga, oh. So, nakikita ko, merong talagang mga alam mo yun, successful na mga transactions, mga pakikipag-usap in business, in career mo man yan, or sa love life mo. Basta, nakikita ko dito na magiging successful yung mga outcomes pagdating sa mga pag-uusap-usap. Sa romance man yan, sa pera, sa trabaho, etc. Yung mga katransact ka, alam mo yun, importante yung communication this March. Yun yung mga nakikita ko. And kung ano man yung mga mangyayaring communication, most likely magiging maayos yung mga usapan dito. Ako pa pala tayo nito para sa love life. So, yun lang talaga guys. Kung gusto niyo maka-avail ng mga perks sa akin, mga exclusive na mga offers ko, sa subscription lang talaga sa FB page ko lang yung makukuha yun. Or sa storefront videogram. Pwede naman kayo mag-PM doon. Kayo talaga yung mag-PM. Kasi sabi ko nga, palatandaan ng urig na ako, hindi ako mag-PM. Kayo lang talaga yung mag-reach out sa akin doon. Kung mag-i-inquire kayo. Hindi po ako makikipag-usap sa mga tanong sa comments kasi yung mga scammer usually sa comments sila nambibiktima. Not today kasi snake. Oy, may kakumpetensya ka, Taurus. Nangangamoy snake, char. Nangangamoy snake. Oh, may competition, may enemy. Aray ko po. Oh, matalino daw to. Madiskarte to. Bantay sa lakay to, Taurus. Yun na yung masasabi ko sa'yo. So, look over your shoulder. Ibig sabihin, bantayan mo. No? Kasi may bantay sa lakay na snake. The other woman, the other man, the other whatever gender. Lahat po ng gender ay welcome dito. Kaya huwag nyo na itanong, pwede ba to sa ganito, tibo? Pwede ba to sa bading? Yes. Ano man ang gender ninyo?
Kahit ano. Basta nakaka-relate kayo. Basta, merong ahas dito. Sa love life mo man yan, hindi. May kalaban ka, may mga agaw, may danger, may kontrabida or sabi ko nga, bantay sa lakay. Susulutin eh. Mga agaw eh. Mm. Alam mo, nakikita ko naman na mukhang love naman kasi talaga to. Ayan, no, may unconditional love eh. May attraction talaga, may feelings talaga. Kaya lang na-hurt lang talaga itong person na to. Meron kasing nasaktan lang talaga dito or nagalit lang. So, ibig sabihin, huwag ka na rin mag-overthink. Kasi mukhang may love naman talaga between you and this person. Siguro nagalit lang talaga, 'di ba? Tao lang naman tayo, nag-i-snap minsan, nasasaktan din, nagagalit. Wala naman yata kasi tao talaga hindi nagagalit eh. Ewan ko, meron bang ganun? Parang ang weird nun ah. So, feeling ko lang galit lang kasi to. Or masama lang talaga yung loob. Ibig sabihin lang, palipasin lang. May mga moments talaga in a relationship na hindi mo pwedeng kulitin ng kulitin. May mga times talaga na palilipasin lang natin. Hindi naman forever ha, yung palipasin ng mga 100 years. Hindi ganun. Bigyan mo lang ng hayaan mo lang mag-cool down. Huwag mong pilitin. Kasi minsan sa kakakulit natin, doon naleleche, di ba? Aminin natin yan. Breather, icebreaker. No? Hayaan mo lang, chill lang muna. Yun lang yun. Let it, cool down. Bago pag-usapan, bago natin ulitin uli. Tapos kinulit-ulit, tapos uminit uli-ulo, char. Basta ganun, nakikita ko dito may love naman eh. Pero not today lang talaga, wag lang muna ipilit. Kung galit pa ako, ayaw makipag-usap, give time, give space. Pero sabi ko nga, wag naman mga 100 years. Oo. May mga bagay kasi dito na paulit-ulit na lang, tingin ko na natutuliro na to, napupundi. Alam mo yun? Yung mga paulit-ulit na lang. 'Di ba yung pagnanag, pag paulit-ulit, nakakairita. Eventually, na magsasawa, ganito, ganyan. Meron ditong parang nare-replay yung mga memory scenarios or meron something na paikot-ikot sa isip. Pero meron din kasing sinasabi doon sa cassette na pwedeng outdated na yan, dear. Pag sinabi nating outdated, hindi na siya relevant. Kumbaga sa uso, hindi na siya uso. Kumbaga, wag mo nang ipilit, i-adapt yung lumang technology sa bagong technology kasi hindi na yan mag-work dito sa present situation ninyo ng person mo. Outdated na yan eh. Okay? Ewan ko, sana na-explain ko ng maayos. Queen of Cups reversed. Cancer, Scorpio, Pisces energy. Aries, Leo, Sagittarius energy. Aquarius energy. Virgo energy. Yes, mawan. So, pwedeng, may mga Aries, Leo, Sag. Yun yung malalakas na energies. But it could be any sign. O, diba, Hermit? Sabi ko nga, kung sino man yung dumedetach dito, just give them time. Person mo man yan, romantic o yung kung sino man. Give them time, give them space, respect. Respect. Masasabi ko, wag lang mga 100 years. Di ba yung sinasabi ko kanina? Kasi hanggang dito lumilitaw yun eh. Yung pag-avoid, yung pag-disconnect. No? Wag mo na. Kung ayaw niya muna dumedetach siya, give him or her space. Minsan yun lang talaga yung needed. Napalipasin lang muna.
Okay. So, take time to reflect also kasi lumilitaw ang Hermit. Could be na merong mga bagay na kailangan pag-isipan mo ng mabuti. Slow, steady, wag magmamadali. Yun yung nakikita kong energy. Oo. So, nakikita ko rito, meron na something na malapit nang matapos with the Nine of Wands. So, sa tingin ko lang, kung meron mang mga challenges dito, nahihirapan ka man dito sa ginagawa mo, sa kinakaharap mo, malapit na yung glory eh. Taurus, malapit na rin namang matapos yan. So, feel ko lang, konting tiis na lang, konting kembot na lang. Kung malapit na yan, huwag ka na mag-give up siguro. Kung kaya mo pa. Hindi kita pinipilit. Of course, it's your decision. Pero para kasing sinasabi dito, Nine of Wands, yung iba kung kailan malapit na doon, mag-quit, no? Yun yung feel ko rito eh. Malapit na yan eh. Okay, you should learn to respect or set boundaries. Isa pa yun. Isa pa yun sa tinutukoy dito sa Nine of Wands. Kasi either ikaw yung kailangan mag-set ng boundaries or ikaw yung kailangan rumespeto ng mga boundaries na yan, space. Kasi nga di ba sabi ko, merong person dito na avoidant. And sabi ko, give them time, give them space. Pwedeng yun eh. Otherwise, kailangan mo ring maging vigilant dito, maging alerto. Kasi nga may bantay sa lakay, yun din yung Nine of Wands. Bakuran mo, protektahan mo kung ano yung mga kailangan mo, protektahan dito kasi merong kalaban, bantay sa lakay. Jowa mo man yun, yung mga pinundar mo, etc. Kung ano man yung nagre-relate sa iyo. And you should avoid being, masyadong clingy, masyadong overly sensitive. Oo, kasi it's okay na magkaroon tayo ng sensitivity, pero pag sobra-sobra, emotional na, or masyado ka ng clingy, nawawala yung balance. By the way, may divine counterparts dito. So, you could meet a person na pwedeng soulmate mo o divine counterpart mo with the King and Queen of Wands. Or kung meron ka naman ng existing relationship, marriage, partnership, sa tingin ko nga yun yung unconditional love. So sa tingin ko nga, huwag na mag-overthink kasi love ka niyang person na yan. Pwedeng malungkot lang talaga siya, galit lang yung lumilitaw doon. No, umulit-ulit lang yung mga baraha mo eh, pero same messages. Same messages. May mga bagay dito na hindi mo hindi mo makukuha yung gusto mong attention. Particular to eh, si Six of Wands, reverse, na something about gusto mong makuhang attention, pero dear, hindi mo makukuha yan right now. Oo. So, kung nag expect ka na, ka dyan, na mag stand out ka, kung nag expect ka na mapapansin ka, baka hindi. Baka hindi ka ma-appreciate, hindi ka mabigyan ng credit dyan, alam mo yun? Hindi mo ma-attract yung attention na gusto mo makuha. Now with the Fool, this is a new, it could be a start of a new chapter for you in love. Kasi nakakakita ako ng romance and reconciliation, kung meron mang pagbabalikan dyan. Pero this is also a new adventure. Kasi full yan eh, parang may new journeying ka, meron kang bagong, meron kang mga bagong experiences na mapipick up dito sa new journeying na to. It could also a start of a new career. Kasi nga nakakita ako doon ng good news or bagong opportunities for growth pagdating sa career, sa business, and sa romantic connection.
Okay, so yun yung mga na-pick up ko so far sa ngayon. Godspeed, babush.